Hinahamon ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka rito bukas, otherwise duwag ka. Let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwag. Yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwag. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka o hindi duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo Diba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you. Every Senate president that I've served under, whether I was the majority leader or minority leader, whether I was in the leadership or was just a simple follower, I gave them a chance. So let me ask the 11 majority who's asking me to resign up. Kahit na isa chorus, binigyan mo ba ako ng chance? At hinihiling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Pumasok po bukas, magkita-kita tayo dito, pwedeng pagdebatihan kahit anong bagay, pwede pong pag-usapan kahit anong bagay. Dito po kami magdiskusyunan dahil nandito po tayo para magtrabaho. At hinihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado, pumasok tayo bukas, magtrabaho tayo para sa taong bayan. If you say you love the country, then why not fight for it? And you know, you may say a lot of things about Senator Jinggoy. You may talk about his past. But I will reiterate, I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, wag ka lang kakalas. Nung una, wag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. Sabi ko naman sa inyo, no? Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth. So that the truth can finally set all Filipinos free. Ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan mang dako po kayo naroon, sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Panibagong araw, panibagong reaction video na naman po ang hatid namin sa inyo. At eto nga mga kababayan, Senate minority nananawagan na nga po na mag-resign di umano itong si Senate President Cayetano. Grabe talaga itong mga to. Talagang hindi nila matanggap na naagaw sa kanila yung liderato dyan sa Senado mga kababayan. At dito nga mga kababayan ay ipinaliwanag nitong si Senator Cayetano kung ano po ang nangyayari dyan sa Senado mga kababayan. Ito nga po ay kasunod ng sunod-sunod na matitinding pangyayari nga po dyan mga kababayan. Una na nga po dyan ay yung pagpapalit ng liderato at yung tangkang paghuli dito kay Senator Bato. At ngayon na nga po ay ang paghuli dito kay Senator Jinggoy mga kababayan. Dahil talagang mukhang hindi talaga pumapayag itong minority na hindi nila muling makuha ang liderato dyan sa Senado mga kababayan. Parang ngayon lang ho tayo nakakita mga kababayan ng ganitong pagpapalit ng liderato na hindi matanggap ng dating majority na sila na yung minority. At kung ano-ano na nga po ang mga nangyari, masama pa dito mga kababayan ay tila pinapalabas nila na mula nung maging Senate President nga po itong si Senator Cayetano ay naging magulo na ang Senado. Yun po yung kanilang naratibo dito mga kababayan. Ayaw nilang pumayag na hindi sila ang may hawak ng kontrol ng Senado. Dahil base nga po sa ilang senador sa majority ay takot ang mga ito na maumpisan muli ang pagdinig yan sa Blue Ribbon. Patungkol nga po sa flood control mga kababayan dahil marami ang mababanggit na pangalan ng matataas na opisyal ng gobyerno. At yun ang kanilang kinakatakot dito mga kababayan.
at panoorin na nga po natin ang mga siniwalat dito nitong si Senate President Cayetano mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat. I thank God for this opportunity to again directly talk to you, mahal namin mga kababayan, sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po sa mga nagsasakripisyong Pilipinong nagtatrabaho abroad. Magandang hapon sa inyo. Parati po natin pinagdadasal na pagpalain ang ating bansa. Kasama po sa pagpapala ay ang katotohanan. This verse, John 8:32, "Then you will know the truth, and the truth shall set you free." Madalas po ito makot, "The truth shall set you free." Yan po ay pwedeng gamitin sa spiritual, sa religious. It's a biblical principle, but it is also applicable to everyday life. For example, yung isang addict sa sugal man, sa drugs, pag hindi niya inamin sa sarili niya yung katotohanan na ako'y addict, na siya'y addicted sa drugs, for example, hindi siya masaset free. Hindi magkakaroon ng pagbabago. Lies continue to enslave us. Truth set us free. So today, I'm here to tell you some fundamental truths about what is happening in the Senate and in our country. Let me start with the May 11 change in leadership and also on the walkout by the minority. Yun. In both cases, may objective. Nung May 11, kaya pala nandun yung NBI, kaya pala pinapasok nung mga nasa majority noon at nasa minority ngayon, ayaw nila magkaroon ng palitan ng leadership. Ang sinabi nila na hindi katotohanan ay dahil daw to sa impeachment. Pero yung pala, ito'y tungkol sa maraming bagay, kasama po na magkaroon ng independent, impartial impeachment, but also, ayaw na magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon na kung saan lalabas ang buong katotohanan. Marami pang ibang issue na sa mga susunod na araw ay pag-uusapan. We're listening to you, we hear you, na ang pangunahing issue ay trabaho, ay kita, ay ang taas ng presyo, yung araw-araw na kabuhayan ng ating kababayan. Yan po ay pinakamalaking issue. Ang ating survival, spiritual, physical, financial, survival is always a priority. Pareho din sa health po yun. Yun po ang speech ko noon. Na ang ating spiritual health, physical health, mental health, financial health ay napaka-importante at dapat we look at the bigger picture. Pero tignan nyo po, para siguraduhin na mapagsilbihan kayo ng bagong majority, we want to make sure that kahit anong gawin ng outside forces, maging administrasyon o yung 11, nandyan yung 13 or at the very least 12 para yung sinasabing subukan naman natin ito. Masubukan nyo kung anong madideliver namin sa inyo. Ang problema, for the last 3 weeks, walang ginawa. Kung hindi takutin kami, i-twist ang aming arm, offeran ng kung ano-ano para lumipat sa kanila. I'll go back to that later on. What's my point? You want an independent Senate. Our Constitution provides for the separation of power. Bakit separate? Because they are interdependent, but they are independent. Ibig sabihin ko, one cannot survive without the other. Hindi naman po pwedeng walang judiciary. Hindi pwedeng walang executive department. Pero hindi naman po pwede po na executive department lang at puppets lang po ang nasa judiciary or in this case, the legislature. So nung nag-walk out po sila, ano sabi nila? Na utakan ang majority, na gamit ang rules ng minority. Ang sabi nila, master ang play ni Senator Tito Soto dahil alam niya yung rules. Ayaw po nila na magkaroon ng online dahil sa bibig na rin nilang nanggaling
Sabi nga nila, ang isda sa bibig ng gagaling, may ipukulong daw. Bakit nila alam yung timing sa kulong? Sinabi ni Senator Jinggoy, hindi lang ngayon nangyari sa kanya yan, since February. Wala na daw kaso, pag siya po ay sumunod sa kanila. In this case, lumipat. So sabi ni Senator Jinggoy, sa susunod na kabanata na lang, sasabihin niya po or sa kanya niya sasabihin ko ano ebidensya niya kung sino-sino. Hindi hearsay sa akin to dahil napakinggan ko yung ilan nilang conversation. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso, mabalik lang ang majority sa ngayon na 11 o minority. Kaya parati ko inuulit-ulit, huwag kayong magpa-11 sa 11. Grabe talaga yan mga kababayan. Biruin nyo yun. Kung totoong accountability ang hinahanap ng mga to, bakit kailangan may mga ganong usapan? Eh pala, kung lumipat pala siya, eh di wala ng kaso. Eh nasa na yung pananagutan doon kung ganon. Kainaman na. Eh sabi nila ngayon, paano na yan? 11-11 na. So isi-simplify ko po ha. Ito po yung main message ko ngayon. Isi-simplify ko po ha. Main message na nakaugnay sa truth. Truth. Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yung po, sa kanila mismo nanggaling yon. Objective ng walk out nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang forum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a Puppet Senate talaga. Okay nga yan eh, yung malayang makakapag-decide yung mga senador. Hindi utos-utusan ng executive. parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po ha, ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Yes, you heard me right. Sa kanilang official or unofficial spokespersons, no? Meaning sila mismo o yung mga avatar nila or yung mga vloggers, formal, informal, PR spokesperson ang nagsabi na sa 11-11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi po sa isang pahayag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President, si Alan Cayetano. Taga-Tagig at Pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban pa rin. No? So alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. Why do I say legitimate majority? In a completely independent Senate, 13 is 13. Kahit nasa abroad, kahit fugitive, kahit na nakakulong. In a democracy, you cannot say, I love democracy. Tapos pag minority ka, gusto mo, ikaw masunod. Pag minority ka, you have a moral influence to try to influence the majority. But you cannot supplant your decision for the decision of the majority. We have the majority. 13 elected senators out of 24. Actually, 14 kami na pressure nila yung isa. In the future, I can show you paano siya tinakot and I can show you kasama talaga namin. Ang problema nga tinakot at ang pagpihit ngayon pagkakulong ni Senator Jinggoy ay ginagamit nilang panakot sa iba. Don't get me wrong ha. Grabe. Sino kaya yung pang-14 na yon? Sana na hindi natuloy dahil natakot, umatras. I'm not blaming the Sandigan Bayan or the law or legal processes. I'm saying later on it will be revealed that they abused the Blue Ribbon Committee, they abused, di ba, yung paggamit sa investigation ng DOJ at Ombudsman. I won't go there right now because I want everyone to fully understand the situation. The situation now
is that we want an independent impeachment. Magaganap po yan. Walang mga scheme, sinister plot. Basta kung anong ebidensya, lalabas yung ebidensya, and I will correct kung totoo yung reports about one senator na pag sila daw majority, malalatag nila ebidensya. Hindi po. Ang prosecution dapat ang lumatag ng ebidensya nila to convict. Ang defense ang dapat lumatag ng ebidensya nila para ma-acquit. Ang senator judges ay dapat mag-examine ng mga ebidensya. Okay? So, in accordance with the rules, and there are rules of evidence, so people will be able to judge us. So that's one important thing, the impeachment. The other important thing is yung ekonomiya natin, presyo. So in the next few days, we will be announcing to you the hard work that we're going to do in the different committees to help address inflation, to help address ang problema sa production sa agriculture, to help address yung mga walang pera sa pagpapagamot. After summer, pasukan. To help address the problems of K-12, to help address the problem ng mga gustong mag-aral, hindi makapag-aral. There are many, many other problems in between that. Sa kabuhayan, marami sa ating mga kababayan sa Middle East may problema sa trabaho or sa kita. Marami sa ating importers sa taas ng dolyar ngayon, nahihirapan. So napakaraming problema. But if we allow the flood control issue, the biggest corruption issue in our history, to go unchecked. Let me throw you this question. Alam niyo na ba kung ano talaga ang scheme o scam sa flood control? Ilan ba talaga ang ghost? Ilan ang hindi ghost? Ilan ang substandard? Bulacan lang ba? O maraming lugar sa ating bansa? Senador lang ba? May congressman? May cabinet member ba? May mastermind ba o wala? Ano yung real numbers? Sa 1 trillion a year, sa 2023, 24, 25. Ano ba dyan ang tama? Ngayon ba? Wala na bang corruption ngayon sa infrastructure problems? Kamusta ang ating flood control? Pag umulan ba ng malakas ngayon, makakasiguro tayong hindi babaha? So ang dami pong tanong. Hindi po ito masasagot kung wala tayong independent, impartial na hearing. May hearing ang ombudsman, may investigation at hearing ombudsman at DOJ. But what about the Blue Ribbon Committee? We gave Senator Lacson a chance. Napakatagal yun. Kayo na magkwenta ilang buwan o isang taon, di ba? So, Senator Marcoleta had one hearing. Pipigilan natin yon. Witnesses. Pag nandyan na yung witness, matetest natin. Kaya hindi ako nag-judge. Pag nakita ko sa press con, of course, I'm intrigued. Of course, I listen. I do a little bit of research. But until matesting yan sa cross-examination, dun pa lang ako maniniwala at ibabalandra ko po yan or isa-side by side ko sa mga existing na ebidensya. So again, ulitin ko po ha, kailangan tignan po natin nangyayari sa Senado sa mas malaking konteksto ng katotohanan. Gusto ba natin na ang Senado ay maging kasangkapan, ay gamitin, no? Para ilabas ang totoo? O ito ay kasangkapan para itago ang totoo? Is the Senate for truth or not? Now, it's quite unique if you say that the number now is 11-11. So, what's important for me is we don't have a puppet or dependent Senate. And what's important to me is that on Thursday, matuloy ang Blue Ribbon and tumuloy-tuloy yung iba't ibang mga committee. So, we will keep you updated. There are many questions, there are many issues. Sa mga kapatid natin sa media, send your questions sa akin, MRO. This afternoon, I might answer some. If not, tomorrow, Thursday, Friday, I will be answering one by one all of those questions. But for today, I want us to all ask. Hindi ba when we passed the 1987 Constitution, ang isang basic principle doon, katotohanan. Di ba nung nagkaroon ng EDSA 1 at 2, katotohanan. Pinakamalalaking skandalo sa buong mundo, Watergate. It's about truth, katotohanan. Ngayon, lahat ng propaganda sa Iran, sa Israel, sa US, presyo ng langis. Hindi ba ang isang issue dyan, katotohanan? Ano ba ang truth tungkol sa lahat na to? Ang corruption sa ating bansa ay hindi mabibigyan ng lunas kung walang pagbabago. At walang pagbabago kung hindi tayo magsisimula sa katotohanan.
So I challenge all senators, both from the minority and majority, what's more important to us? Position, wag mabanggit yung pangalan natin, wag tayo makasuhan, malapit tayo sa administrasyon, 2028 may ambisyon. If you say you love the country, then why not fight for it? And you know, you may say a lot of things about Senator Jinggoy. You may talk about his past. But I will reiterate, I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, wag ka lang kakalas. Nung una, wag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. Oh, sabi ko naman sa inyo, no? Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth. So that the truth can finally set all Filipinos free. Kanina po, yung verse na ating pong binanggit, yung nagsasabi na, therefore you will know the truth and the truth shall set you free. So doon tayo makumpisa. Gaano ka-importante ang katotohanan? So babalikan ko lang po, no? We discussed one time why God has to be in the conversation and why we have to be on God's side. We're not talking about God be on our side kasi self-serving yon. Ang sinasabi natin, hindi siguro tama sabihin, nasa likod ko ang Panginoon, nasa likod ng kalaban ko yung Panginoon, nandun yung Panginoon sa 11, na dito yung Panginoon sa 13. I think safe na sabihin na ang Panginoon ay Panginoon ng katotohanan. So dapat doon tayo sa Panginoon. What I'm saying is biblical principles. Diba? Parang sinabi nung gravity. Iba na, or parang sinabi nung kung anong itatanim, yun ang ating aanihin. I mentioned biblical principles because we have to have a starting point so that although we disagree, we can agree on the goal. So kanina, I talked about truth. Can we agree that whether we talk about the parliamentary tool of walkout or we do the parliamentary tool of having no quorum, there have to be an objective. And the objective has to be truth. So sabi namin, initira, ginabuan ng paraan, nahawakan sa liig ang Senado. Isa-isa ang mga membro ng majority. At sabi naman ng pabila, hindi legal, hindi moral, kung ano-anong dahilan na huwag magkaroon ng online. Of course, tinawagan na hypocrisy. Dahil kay Senator Trillanes man, kay Senator De Lima, or sa maraming pagkakataon, yung mga tumutulig sa ngayon, senador man sila o dating senador, once upon a time, pinopost nyo rin yan. But can we agree that whether we walk out or whether there's no quorum, we're fighting for the truth. So the question is, what is the truth and how do we get to the truth? So pag sinabing, eto totoo, si XYZ ang guilty sa flood control. Sinabi naman ng kabilang grupo, hindi, si ABC. Malay nyo po, in the end, it's not A, but it's B and C. And it's not XYZ, but it's Y and Z. And then kasama si W. So, the hearing, mading po hearing yan sa Ombudsman, sa DOJ, or Blue Ribbon Committee, are instruments to get there. But it is human instruments, kaya hindi siya perfect. So, dun sa nagsasabing magtrabaho tayo, we agree. Yung nagsasabing na delay ang trabaho, we disagree na yung bagong majority, we point to all of us, including the minority. You had the wrong priorities. The last Blue Ribbon hearing was in January. And from January to present, there have been a lot of developments. The last time we heard from DBM, DOJ, DPWH, many agencies. Umiba-iba na po ang mga statistics na pinibigay sa atin. For example, nung unang privilege speech ni Senator Lacson, ang sabi niya, ilang daan yon na ghost project. And then lumiit na lumiit. DPWH, I think, confirmed this until now, did not come out with the actual numbers where I suggested, even last year sa budget hearing,
utusan lahat ng district engineer, una ng picture ang project, kung zero yung project at bayad na, edi ghost yun. Kung meron project, edi hindi ghost yun, pero baka sa standard. Meaning, may project, pero hindi tama yung pagkagawa. So we have to sort out all of these facts. Kasi garbage in is garbage out eh. When we talk about the law, you have to have the facts that you would apply the law to. So, ang question, sabi ayaw pinilan yung Durable Committee. Pero before magpalitan, ang puntilya ay partial report. So, nasabi ko na po to mismo sa Senado. Impartial, not partial. So, partial report doesn't mean na kumapabor kay kanino, but it means kalahati pa lang to o 1/3 or 60%, 70%. Mahirap magbigay ng partial report kung meron kang additional information that is already available. At sa katulad itong flood control na lahat nagtuturuan, lahat pwedeng mautikan, napaka-importante na ipakita na tatapusin natin ito na buong buo. So, madalas namin pag-usapan sa minority noon at majority na yon. Bakit kapag ka isang senador na kalaban nila, kalaban ng Malacanang, kalaban nung konse ngayon, pagka meron kong sinabit na amendment, yung po daw ay insertion. Pero pag sa kanila, amendment daw po yun. Pagka sa minority po, ang sinasabi, huwag kayo mag-attend ng hearing or mag-inhibit kasi namanggit kayo. Pero pag sila, bawal banggit eh. So it's the first time again that we will have a hearing that we will be inviting different guests and they would be free to talk. Does that mean that everything they say is 100% true? No. That's why we will test that with cross-examination. But we have to hear our people and follow the evidence, no? So, ulitin ko po, we're talking about the truth. For so long, ang pinag-uusapan yung impeachment ng Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Yung unang untrue or yung unang kasinungalingan ay kami daw po ay nag-take over bilang majority at in-install ako para daw i-dismiss yung impeachment, para daw maging partial sa impeachment. Nakita nila po yung ebidensya. Napakabis ng pagkilos, napakaayos po ngayon, pati sa pagbigay ng summon, sa pagsagot. Yung schedule, ayos na po. Sinunod natin yung schedule na pinopose kay Senator Soto. There's no question that we're going to have that impeachment process that everyone is asking for. Question, yung mga bishop po, yung mga business group, yung mga school groups, humingi ba yun ng apology? Di ba ang binigay nyo, recite ka agad. Recite ka agad, may judgment na kaagad. Pero ngayon nakita nyo, iba. So, hindi pa tapos tayo sa first issue where we prove you wrong. Hindi pa kayo sorry dahil mali ang pananawagan nyo, may bago na naman para mag-resign. And then ngayon, yung 11, actually it's news because they said it today, but it's not new. Why? From day 1, February pa. February na pinipigilan nila na matanggal si Senator Soto at mabuwag ang kanilang mayorya at maging minority, ginamit na po pati yung mga kaso sa minority members na kasama namin na huwag kayong lumipat. Lumipat kayo, tuloy yung kaso. Pag hindi kayo lumipat, walang kaso. Sinabi na to ni Senator Jinggoy for the first time, inamin niya na totoo. He has evidence a few times. I was there, kaya narinig ko yung conversation, kaya alam kong totoo. So, we're going back to the issue. The issue is not work. The issue is what is our priority. And this is the end time. Priority natin, ekonomiya, presyo pramaw kita. Priority natin ay corruption issues kasama ang flood control at accountability issues, yung po yung pangatlo, yung impeachment. Pinangatlo ko lang po dahil nga nakaayos na yung schedule. It will take time, nagsasagutan pa, nagpapalitan pa ng sagot, yung prosecution at saka yung defense, and then magkakaroon ng pre-trial para hindi ko mahirapan ang lahat na intindihin yung ebidensya. Again, I will correct one senator who said that pag sila yung majority, mas maayos yung ebidensya, yung laktan ng ebidensya. Hindi trabaho po ng senator judge na maglatar ng ebidensya. Trabaho po ito ng defense at saka po ng
prosecution. Prosecution muna kasi ikaw yung na-accuse. Then defense kasi nga, dinidepensan mo sarili mo. Siguro that's one reason why gigil na digil ang mga kapatid na Senator Tulfo na aside from the Fumitis, aside from yung pagiging malakit sa Malacanang, let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwag. Ang kaduwagan po ay nanuugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidlat. Anytime mo bumawala kidlat, kasi it's not a matter of tapam, magtatanim ka na, tamaan ka man ng kidlat, di ba? So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Pero ipangtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati kayong mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwag. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka o hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo eh. Diba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. There are also issues facing you. So you asked Joel Villanueva, you asked Jinggoy Estrada, you asked Chis Escudero to face it squarely. So face the issues also squarely. Wag yung itigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues facing all of us. Pati ba naman Senator Tulfo, lahat na nung pinapay, binintan nyo sa amin. Nung panahon ni President Duterte, kampi kayo sa drug war. Ngayon naman, balikta. Tapos lahat ng pinatay, sinisin nyo. So, pati ba naman internet at saka aircon, sa akin nyo pa rin sinisit. O baka murder pa yung kaso na yan, ha? Murder kasi pinatay ang wifi at yung kuryente. Nakita ko na po ang report, yung po palang master, yung pong centralized aircon, yung master switch or yung sa kuryente, nasa GSI gas yun at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa aircon. So, hindi po namin gagawin sa inyo. I've always treated you well, whether I'm close to you or not, whether you're in the minority, majority, and I will continue to treat all of you well. But kayo ang namimersonal, because kami, it has been one issue after the other, di ba? Hindi kami ang nagpakasok sa MBI sa Senado, yung May 11. Hindi rin kami ang kumuha ng NBI na fully armado na pinaikutan ang Senado tapos kumasok pa sa Senado noong May 13. Hindi rin kami ang nag-walk out. So you keep saying fresh start. Every Senate president that I've served under, whether I was their majority leader or minority leader, whether I was in the leadership or was just a simple follower, I gave them a chance. So let me ask the 11 majority who's asking me to resign up. Well, kahit na isa chorus, binigyan mo ba ako ng chance? So let me go to the bigger issue ngayon. Yung pong dignidad, yung pong karamana, yung pong honor ng Celia. Symbol matters. Nabanggit ko po ito before. Why do we get angry pag bilastos ang ating flag? Bakit pagka hindi tumayo, pagka kumanta tayo ng lupang hiniram, ba't natin sinasabihan ng antapo? Bakit po ang Kristiyano man o Muslim, pag hawak yung Biblia o hawak ko ang Quran, ayaw natin po na pwede mo sabihin, papel yun, mga pahina lang yun. No. But to us, those are holy books, diba? To the Muslim, the holy book is the Quran. To the Christian, the holy book is the Bible. So it's more than just a piece of paper, whether softbound or hardbound yun. There's a symbolism that matters. So, na-shock ako sa sinabi ni Senator Lacson. Na-shock ako dahil yung naming isa walang comment sa statement ni Secretary Remulla. Because napakaganda na ng usapan namin, first through the CIDG, through informal and formal channels, that susuko naman si Senator Jinggoy, danalin namin doon, and then afterwards sa labas, then nung dumating si Secretary Remulla,
Sabi niya, sige, kasi nga, yung pamilya, medyo, they didn't huddle, kasi nga, medyo emotional na. Pero pagdating sa hallway, nagbago. Di ba? At sinabi ko dun sa hindi nakakaalam dahil dun sa mga bata pa, masalimuot pero malalim ang history ng Senate ng Philippines. All parliaments, for that matter, parliaments in the past have been attacked by kings and queens, by president, prime ministers, by dictator, by tyrants, but even by the most democratic leaders. That's why may mga privileges. So in the case of former Senate President Juan Ponce Enrile, dalawa lang ang posisyon noon, panahon ni President Cory. And everyone knows, at pasensya na po sa pamilya ni Senate President Salonga at President Cory, in our conversation, minsan nasabi ko, panahon ni Cory, panahon ni Salonga, I meant to say yung buong pangalan, but it was, a fast and a biglang term. Kasi ibang-iba yung pag-usapan namin ni Secretary Gamulya. Who's the friend? That's why they try to keep it civil. But nung sinabi niyang doon mismo sa hallway, i-aresto, it's not about Alan. It's not about Jinggoy. It's not about what they can do. Na-shock din ako nung sinabi niyang, you lost that right when may nag-state. Okay, first of all, it's not Alan's right or the Senate President's right. It is the right of the Senate of the Philippines. The Senate of the Philippines is different from the 24 senators and the SP. I never claimed to be the Senate. Diba? The Senate is the Senate. And it's a co-equal branch. So ang hinihingi ko naman lang sa lahat ng law enforcers, huwag niyong bastusin ang Senate. Bastusin niyo si Al Cayetano Cofina, tapon lang naman ako Diba? Ganun din, diba? When they criticize the President, huwag naman yung office of the President ang babuhin natin. May prestige tayo, but let's hold certain things sacred. Yung ang religion na hindi tayo pare-pareho ng paniniwala, nagbabatian tayo, diba? Pag nakita ko si Brother Robin, sinasabi ko sa kanya, Assalamualaikum, which is a greeting sa ating mga kapatid na Muslim. Pag may mga special occasion like sa Eid, babatiin mo ng libo bata. At minsan, this last time, siya pa bumati kasi nga po ano ng issues na nangyayari that day na alimutan ko. So we honor each other and symbols matter to us. That's why I was insisting, sir, labas lang tayo ng pinto ng Senado. At siya naman po ay susurrender. Just to skip back and forth, remember, Senator Bato did not escape. Mismong si Secretary Ruya said that day, wala nang silang hawak na warrant at hindi naman sila nandun para rescue siya. So he's free to go. But, I didn't feel like arguing that time. That wasn't my point. Senator Jinggoy was not asking for protective custody or sanctuary. So baka nandun nangyari yung miscommunication. But pagdating sa elevator, nakapag-usap kami ni Secretary John Dick, so more or less lang nagkaroon ng kabilinaw. Sa kaniyang press con, sinabi niya yung mga opinion niya. But I disagree with that. But I won't disagree with it. I disagree with it, but I won't argue. But nung lang ako nagtaa, Senator Lacson may silabi pang mabigat, yung iba, wala man nang salita si Senator Will, gusto maging Senate President. Tatudot din his chance. Umakyat, minority, majority, at sabihin, Sem, hindi issue si Jinggoy. How you respect the Senate premises and how you will process his arrest is more important to all of us. That's why I was emphasizing, marami akong pwedeng gamitin na example. Bakit ko ginamit yung sa the great statesman and the great Senate President Salonga? Because Senate President Salonga was put in jail. He was injured in Plaza Liranda. Former Senate President Enrile, he wasn't Senate President yet then, was Minister of National Defense. He issued some of the arrest orders. And despite na halos kahit anong gawin ni President Porilon at kahit anong sabihin kasi talagang sa tao sobra yung pagmamahal, ano silang ni Senate President Salonga? Not here. Tapusin niyo yung sesyon. Pasalitain muna. Sabi nila, hindi kasi pagka below 6 years pwede mo doon. Yung kung kilaso kay Senator Gile na rebellion complex with murder was non-lailable. Diba? So yung kung pakiusap ko, huwag natin idama yung mga institution, diba? DOJ, Ombudsman. We'll have issues with who holds the office. But we have to be mature enough, rational enough, professional enough to protect the image, to protect the dignity of these institutions. So sa amin ni Senator Lacson, ng minority, hindi daw nila
pinitigilan po yung hearing sa Thursday. But if you look at their statements, isa na lang mauhan nila o mabawa sa amin, they can get na pumitis na. No, whether sila nagsabi niya o yung unofficial spokesperson. And received the letter today from Senator Lacson, belated happy birthday. Sabi niya, I drink in every year kasi ka-birthday niya, ang mom ko at ka-birthday niya, then si dating governor at ngayon vice governor Singson na Ilocos Sur. So magkaka-birthday yung tatlo, kaya natatandaan po pareho. So kahit na magkaiba kami ng opinion, bilabati ko yan parate. So sabi po ni Senator Lacson, this refers to the notice of the night hearing of the committee, of the Blue Ribbon Committee. But the last paragraph, second to last, I raise this matter as it is determinative of how the committee can legally constitute a forum, entertain motions, or validly ask questions during the scheduled hearing, among other concerns. So tinatanong niya kasi kung constitutory na dahil wala kang mga membro yung minority. Pagulit-ulit po kami sa Section 19 ng rules. Nakita niyo na po yan, nabasa na ng marami, napag-usapan na yan, na habang wala pang kapalit, sila paret. Pangalawa po, ang majority, madalas magbasa maglagay at basahin po ang chairman, vice chairman, members. Until our last session, ni isa na committee, hindi naglagay yung minority. Di ko alam kung talagang ginagawa lang sadya or talagang naniniwala sila. Kasi sabi nila, isang araw lang daw ako, isang linggo lang. Abo, I agree with them. I don't agree na isang araw lang, but I don't know. From the start, I told everyone, I leave it up to that. I am at your disposal. Magpakita yung 13, alis sa Uryat. Di ba? It's a walk of faith. Walking dead niya Bakit? Kasi from the start, target, ibalik sa kanila yung 13, whether it's William Chalian, whether it's Tito Soto, kung sino man sa mga kagaling-galing na senador sa minority, kung may kapanggap-tanggap sa kanila sa amin, 13 o wala, nasa sa kanila yan, di ba? But ang point ko is, kayo ang hindi nagbasa ng membro niyo, then sasabihin niyo, ba't hindi nagkapalaho? Tapos pag man schedule ng hearings, meron naman nag-hearing na yung mga Baykabela, di hearing. Yung Ways and Means, nag-hearing. Hindi naman kayo nagtanong kung bakit walang minority. Bakit sa Blue Ribbon, marami kayong tanong. Diba? So, ang importante dito, lumabas yung totoo. Kaya nga iringgita na lahat ng membro ng minority. Lahat kayo welcome. Napaka-importanting hearing ito. Sana hindi isang hearing lang. Napakaraming ibang issue. We have to tackle it one by one. Yun po sinabi niya tungkol sa hospital bill, no? Senator Subirila, kaibigan ko na madalas, even after the walkout, bumaba siya, sabi na, walang personalan, we're all okay. So I won't take it personally, but if you remember, Senator Subiri, that has been on our agenda, I think, for at least last week, but I think more than that. Kahit ilan beses from nagre-recess tayo, bumababa ako at tinatanong ko kay Senator Soto, kay Senator Risa, kay Senator Lacson, pwede na may take up to, minsan okay, minsan mukas na yan. So, kanina naman ang nag-walk out nung last Tuesday. Willing na nung kami na i-take up yan. Lahat is sa side namin, we're ready. So, wag yung i-biski bintang one-sided. You're talking about the generals, I feel bad for you. I'm looking for a solution. But remember, kayo nagsabing wag mo nang basahin kasi hindi pa kumpleto yung CA because nga 6.5, 5.5 of the 12 members, hindi tayo magkasundo kung 6 or hindi tayo magkasundo kung 6-6 or 7-5 muna kasi question, sino maghahati, di ba? Kung ako lang masusunod, sa first day pa lang, niname ko na lahat ng CA. So, dun sa mga nagiging casualty ng hindi pagkakaintindihan ng majority-minority, let's be man enough to say, we're all at fault here. The whole Senate is at fault here, the minority to majority. Pero yung inyong messaging, drama, na playbook na kaya walang trabaho, kaya magulo, ginugulo nyo kami. Ginagamit yung Malacanang para guluhin kami. Apo sasabihin nyo, magulo ang Senado. Sino ba nagpagala ng NBA dyan na naka-full battle gear, di ba, na may mga gamit na gano'n? So, guys, I'll continue to give you
and addressing myself, the Filipino people who are watching now, I'll continue to give you the inside story. Tadi na, and I invite the other side to give the inside story, see, the context, di ba? That is important in how we make decisions. So, tanungin ko po kayo, gusto niyo po mag-session tayo. Pero gagamitin po nila yung numbers dahil po dun sa hindi makapasok si Senator Bato at dahil kinulong na si Senator Jinggoy, tapos pinakapot yung iba namin makasama na susunod na kayo, tapos hihintayin kung may event or hindi pwede isa namin kasama or CR lang, tapos papalitan nila yung mga miyembro ng committee. So, hindi matutuloy yung Duricon committee sa Thursday. So, if may Adam, why don't we have a meeting tomorrow about how the Blue Ribbon Committee should proceed on Wednesday? You know, I've talked many times to Senator, or on Thursday, tomorrow meeting for Thursday, I've talked to Senator Marcoleta many, many times. He's a very reasonable person. He's intelligent, he studies, he did kasi ang paniniwala kaninindigan niya eh. Sometimes din si Senator Lacson, no? Kaya ko sinasabi sometimes kasi sometimes one-sided eh. Hindi makikilig sa reason, pagpipilikan kahit mali, tama pa rin. Diba? So, it's up to you. Whether your messaging is simply pumasok kayo, duwag kayo, and resign, or whether you want to talk about the economy, inflation, impression ng bigas, paano yung mga OFW na mawawalan ng trabaho. Kami, we're coming up with a schedule. Sa lahat ng committees, welcome kayo. And siguro aminin niyo naman, most of the work is done in the committees. Pati LEDAC nga eh. Pati LEDAC, handa na kaming pumunta, pinakancel. Tumawag pa sa akin yung nag-organize na kami ba yung lang. Sabi ko, hindi siya, ready kami anytime. I think twice to na parating sa Malacanang, we're ready for the LEDAC anytime. Ang problema, naglalabi nga yung 11, yung minority na huwag pumilos ang Malacanang na any kind of recognition. Ang masama, wrong information pa bibigay. So kung may nakikilig sa Malacanang, we're not your enemies. Many people, may it be in the cabinet or may it be in the 11 minority, ay namuonsay giving you, they want us to fight because sila ang may beef sa amin. Kami, we want the truth. We want to work together to address inflation, address poverty, address corruption, address accountability. So again po, ito po ang inyong likod, si Alan Cayetano na papaliwag, nagbibigay ng konting liwanag sa mga pangyayari. Be patient po. Be patient because these are existential issues for our nation. And a nation divided will fall, but a nation na mas malaki pa yung ninanakaw kaso sa ginagamit sa tao will also not rise, di ba? So an independent Senate will be at your service. Pero ang Senate na hawak sa liig ng Malacanang at ang Senado na takipan, ang mangyayari po niyan mas maganda o singbigat lang ko yung tahimik or quiet or silent na Senate. God bless you guys at salamat sa aking mga Senate media sa tanong niya na mag-react dun sa ilang issues sa press con kanina na 11 minority members. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion tungkol sa video ito ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.